nakakatakot to. Dapat talagang bakbakan natin ito sa social media dahil posible po, posible, tingnan nyo po ito, posible pong walang eleksyong magaganap sa 2028. At sinabi rin niya ni PRRD, remember, binuking niya yan. Ngayon naman, isinisiwala. Tingnan po ninyo ang sagot ng Malacanang. Nakakatakot po. PBBM na asikasuhin ang bansa sa gitna ng krisis. Nadala ng giyera sa Iran ang pangalawang pangulo. Eleksyon daw ang nasa isip. I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Ayun. So, sa sinabi ni Sara na yan, ito ang pagbibigyan natin ng komentaryo. Sana merong presidential election sa 2028. Remember po, tinangka po ni Martin na palitan ng ating batas. Itong People's Initiative, itong PI na yan. PI talaga to si Martin. Kaya nga naman, muntik-muntik na. Gustong palitan. Gustong maging Prime Minister. Kasi sa Prime Minister, ang maghahalal lang ay yung mga congressman. Alam mo namang hawak nila yan. Diba? Kaya nagalit si PRRD. Ngayon, eto si Sara. Parang nagpaparinig. Merong nararamdaman to si Sara at hindi lang po yan ang kakatakutan natin. Nakakatakot din ang eleksyon patungkol dito kay Comelec sa pangunguna nitong si Garcia. Nakita ninyo kung paano magic yung panalo hindi nakaupo, yung talo nakaupo. Ganyan po ang nangyari. So, tingnan po natin. And peaceful. Para sa Malacanang, kitang-kita raw ang kasabikan ng bise paghalalan ng usapan. Pero sa pagbanggit niya na sana ay may eleksyong mangyari sa 2028, wala naman daw itong basehan. Okay, excited daw si BP Sara. Alam mo, sa eleksyon, tamang-tama lang yung pagiging excited ni BP Sara. Sa katunayan di ba? Nung siya ay nagsabi na siya ay tatakbo bilang presidente, nagsiurong yung ibang malalakas na kalaban because they know, sigurado na si BP Sara. Ang mga talagang nagpipresenta na lang yung mga talunang, yung mahihina talaga sila Risa. Pero yung iba, wala na, di ba? Sumuko na. So, okay lang yun. Strategy po ng eleksyon yun, Claire. Ano ka ba? O yung kanyang, hindi yung pagiging excited sa eleksyon. Yun ay positioning ang tawag doon. Wag tanga. Ang vice-presidente naman ay isang abogado. Parang ito ba ay like father, like daughter? Ayun, nadamay na naman si PRRD. Pambihira talaga si Claire. Claire, meron akong tanong. Ano ang kulay ng brief ni Baste? Kasi pagkapatungkol sa Duterte, marami siyang alam. Nananahimik yung tatay. Siya na naman na pagbuntungan. Legit po yun nababahing talaga ako sa nababahing ako sa iyo, Claire. Pambihira naman. Nananahimik yung matanda doon. Dinamay mo na naman. Like father, like daughter daw. Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga. Alam nyo, mali ng diskarte dito si Clara. Dapat hinihiwalay niya si Sara kay PRRD. Bakit po? Alam natin na si PRRD sobrang lakas sa tao. Lalong-lalo na sa masa. Gustong-gusto ng mga Pilipino si PRRD. Hindi po yung katulad ng Marcos na dapat yung tatay hinihiwalay mo doon sa amo mong si Bongbong. Kasi hindi maganda ang imahe. Makakasama. Diba? Kung ikaw politiko ngayon, ayaw mong mabansagang makabongbong. Kasi masama para sa'yo. Pero ikaw lalo mo pang idinidiin na magkatulad si PRRD at si Sara. Akala mo nakakasama yun? Kahit anong ibukang bibig mo dyan, tinutulungan mo si Sara, malakas na lalo mong pinapalakas. Dahil nagustuhan ng Pilipino. Alam mo kung bakit nanalo si Bongbong Marcos bilang presidente? Dahil nagustuhan nila yung pamamalakad ni PRRD na sinuportahan ni Sara. Nag-overflow yung karisma, yung lakas ni PRRD kay Sara na nag-overflow naman kay Bongbong Marcos. You should know that. Hindi uupo si Bongbong nang hindi tungkol kay Sara. Lalo mo pag ginaganyan, mali ka dyan. At pagplanta ng ebidensya. Bilang abogado, Teka muna discuss natin. Sinasabi ni BP Sara, posibleng walang eleksyon sa 2028. Anong sagot ni Bongbong Marcos? Spokesperson to diba? Spokesperson. So alam natin na kung ano ang sinasabi ni Claire, yun din ang sinasabi ng Pangulo. So sa madaling salita, hindi itinanggi ng Pangulo. Hindi itinanggi ni Bongbong Marcos na walang eleksyon sa 2028. Nakakatakot po yun. Kasi hindi po yan ang normal reaction or normal sagot
Di ba? Pag sinasabing walang eleksyon or mapayapang eleksyon, dapat ang sagot mo 100%, 1,000,000% may eleksyon. At kung walang eleksyon, ay kung merong eleksyon, Sara, wag kang tatakbo. Parang ganun, di ba? Because you are confident, you are sure, being the president, being the leader, sisiguraduhin mo may eleksyon. Pero hindi ang sagot, paduda. Ang tawag namin dyan, paduda. Alanganin yung sagot. Abogado ka naman eh. Dapat alam mo ang sagot sa tanong mo. Teka muna, babalikan ko yung sinabi ni PRRD nun at i-remind ko kayo, di ba? Tinangka ipasok itong People's Initiative. Papalitan po. So ibig sabihin, kung napalitan at gagalaw ang Kongreso na hawak naman ni Martin, mapalitan, magkaroon ng People's Initiative, edi ibig sabihin nasa batas na. Nakukuha nyo po, yan ang punto ni Claire eh. Alam mo naman ng batas. So nasa batas na. Pwedeng Prime Minister na, hindi na President. Hindi na natin kailangan ng eleksyon for presidential. Di ba yan yung sinasabi ni VP Sara? Hindi naman niya sinasabing walang eleksyon. Sana merong eleksyon, presidential election. Kita nyo? Kita nyo yung sagot? Alangan. So ibig sabihin, basta mapapalitan nila yung batas, posibleng walang eleksyon. Medyo delikado. Medyo delikado yung ganyang sagot, ha, Claire, ha? Bilang abogado, ma-review raw sana ni VP Sara ang konstitusyon para masagot na niya ang kanyang sarili. Basta ang Administrasyong Marcos, kapag tungkol sa eleksyon ang tanong, masyado pa raw maaga para pagtuunan ng pansin ang politika. Para sa agenda Masyado pa maaga para sinasabi nga di ba? Pinangungunahan nga daw ni Sandro. Di umano. Yung pananakot sa mga congressman. Hindi maririlisan ng budget kung ikayo ay hindi sasang-ayon sa impeachment. Ang plastic mo, Bongbong Marcos, na nakapokus sa eleksyon. Alam mo, ang daling magsalita, di ba? Pwede mong lokohin yung tao halimbawa, ito sabihin ko sa inyo, ito ay black. Wait kahit anong sabihin ko, walang naniniwala. Kasi nakikita nyo white ba't ko sasabihin black? Ganyan po ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Basta lang siya magsasalita. Kahit naman kitang-kita na yung hindi siya namumuliti kaya ang layo, diba? Niloloko mo kami, Bongbong Marcos